What is up, Pocheros? What's up sa inyo mga patatas? Nagbabalik naman tayo buo syempre sa ating panibagong video. At dahil nagtataas na ang krudo at gasolina at kung ano-ano pa, kung nag-iisip ka ng iyong first car, pwede mong i-consider ang Toyota Raze. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang Toyota Raze isa sa mga pinakasikat na entry-level crossovers dito sa atin sa bansa nung nilabas to. Official na pumasok ang Toyota Raze dito sa atin sa Philippines nung around February ng 2022. Ito ang sagot ng Toyota sa lumalakas na labanan sa segment ng small SUVs at crossover. Binuo ito gamit ang Daihatsu New Global Architecture. Putsang lalim nun, kaya kahit na compact siya, spacious pa rin ang feeling sa loob. Agad ditong nag-sold out sa maraming dealers dahil sa kanyang forma at affordable price, around mga nasa 800,000 and above noong mga panahon na yun. Noong 2023, naging top seller ang Raze. In fact, naging third most popular car to sa auto deal rankings. Tinalo pa nga yung nakakatandang sasakyan na Toyota Vios. Pero tol, isipin yung Vios na yun tol, tinalo pa niya yung Vios sa ranking, boy. Bakit nga ba? Isang factor dyan yung kanyang ground clearance. Meron kasi siyang 200mm na ground clearance. Perfect to, syempre, dito sa kalsada sa atin sa Pilipinas na madalas binabaha at sobrang daming potholes. Isa pa dyan yung kanyang fuel efficiency. Tol, 10 kilometers per liter sa city driving. Tapos umabot ka ng 25 kilometer per liter sa long drive according sa Toyota. Tapos, ang dami pang masasakay at ang dami pang space sa likod. Ito yung mga naging rason kung bakit talaga naging patok tong Raze na to. Ngayong 2024, ang Toyota Raze nananatili pa ring staple dito sa atin. Sobrang dami pa rin nakikitang Toyota Raze sa daan. Wala namang naging major facelift, pero nakikita mo pa rin yung presence nito sa market natin. Dahil sa inflation, ang Toyota Raze ngayon, medyo umangat na rin yung presyo. So medyo hindi na siya nagiging affordable. At yan ang pag-uusapan natin ngayong videos. Dahil sobrang dami nang naka-Raze ngayon, paano mo mapapapogi ang Toyota Raze? Kamusta nga ba ang Toyota Raze as a daily car? Gusto mo bang papogiin ang iyong sasakyan, tol, para sa yung video na to? Sobrang pogi nang na-vlog natin ngayon na Toyota Raze. Ibang-iba rin talaga yung tindigan, tol. Hindi ko nga alam na may coilover pala para sa Toyota Raze. Okay, simulan natin yung video, boys. Let's go! Okay boys, andito na tayo ngayon at ito na ipapakita namin sa inyo. Toyota Raze na turbo, tol. Marami namang sasakyan guys na naka-lowered, naka-preno, na malinis. Pero sa Raze, parang ito pala yung nakikita ko so far sa mga online eh. So, ayun o, share namin sa inyo ng owner guys kung ano yung mga pwede nyong gawin para sa mga naka-Raze dyan. Ano yung mga pwede nyong gawin sa mga Raze nyo para pumogi din. Silipin natin iba-ibang concept at dive deeper tayo sa upgrades na ginawa ng owner dito sa kanyang Toyota Raze. Okay? Pakilala ko yung owner, let's go. So, ito pala yung owner. Brother, ano pangalan natin? Camille Ramirez. Si Boss Camille, okay. Boss, napaka-pogi naman ng Raze na. Ito, Sakto lang. na-share sa akin ni brother, dalawa yung Raze mo, tol. Pap. Yung isa pang daily, tapos ito, ayan, yan yung project. / donor, ganun. Donor yung donor car yung daily. I mean, ano nang nakuha mo sa donor car? Yung mga kunyari, mga may natanggal lang na pang Clips? takip. Mga ganyan, mga small items lang. Pero recently may pinalitan ako yung nagpalit ako steering kasi dito, 'di ba? So medyo yung harness nung controls ng steering, pinagpalit ko kasi medyo natuklap yung dito eh. Pinatanggal ko yun doon, pinagpalit ko. Pero okay pa rin naman parehas. Brother, bakit Toyota Raze napili mong isasakyan? Dalawa pa. Initially, isa lang naman talaga dapat. Pang daily, yung una kong binili, so inaayusan ko na siya, di ba? Kaso, laging ginagamit, tapos ginagamit din ng asawa ko. Parang nanginayang naman ako sa pyesa. Medyo nakaluwag ng konti, kumuha ka ng turbo. Ito yung turbo version. Turbo. Pero bakit Raze, Pops? Ang daming selection eh. Kasi nung time na kukuha ko ng sasakyan, bago siya eh. Ito yung bago. Before ako kumuha ng sasakyan, nakikita ko, 2018 pa kasi ito nilabas sa Japan yata eh, parang ganun, around that year. Nakikita ko na siya na marami siyang aftermarket part. So ayun, tinry ko, okay naman. Parang pocket car na siya, no? Parang lumit eh, no? Lumit, guys. Para siya naging ano ba yung sasakyan na yun? Swift na malaki, no? Parang Swift na, no? Pero ang height nito, mataas ang stock height nito, brother. Medyo, mga 220 yata, millimeter. Ang clearance? Oo, mataas. Taas, no? Ano difference nung G variant sa turbo? Ito kasi medyo mas, mas maganda yung acceleration niya. Pero sa consumption ng gas, almost same lang. Pero turbo ka pa rin, kunwari isa lang. Oo. Turbo pa din. Oo. Actually, kaya din ako kumuha nito kasi 'di ba, G variant yung gamit ko. Binibuild ko na 'yon. Medyo tinamaan tayo ng konting inggit dun sa mga naka-turbo na alam mo na kasi may mga features na wala sa G eh. Kagaya ng mga paddle shift, yung mga display sa head unit, may mga vehicle information diyan. Basta may mga iba siyang feature na wala sa So, naging opportunity na pumayag naman si Mrs. So, sige.
Di nakatiis. Oo. Alam ko yung feeling niya yan, papi. Kunwari, gagastos mo yung base variant. So naisip mo, kung lang ang top of the line, no? Oh, dapat. Para sa ulit, no? Oo, tipong dapat pala, yung top of the line na kinuha ka, parang ganun. Para ma-experience lang, guys. Pero okay din naman yung mga base variant. Oo, kung oo, point A to okay. point B. Oo. Eh si brother lang gusto mapogi kasi yung sasakyan. Oo. Ano yung mga upgrades na ginawa natin, brother, dito sa sasakyan natin? Konti lang naman, pero nung unang nilabas ko to, parang kinabukasan yata, pina-PPF ko na kagad. Maganda kasi pag bago, tapos tsaka may papa-PPF para talagang wala pa siyang tama. So protected na kagad siya. Suspension, inuuna ko lagi yun, suspension. Number 1. Oo, number 1. Ano ang suspension ng ganito, Paps? Ito siya, naka-coilover siya, Blitz. Yung ganitong version pa ng mga sasakyan. Kasi modelo, May mga aftermarket parts agad. Oo, 2018 pa lang yata to nilabas na sa Japan. So ano tawag sa Japan version nito? Race din. Race din? Oo. Ano pinagkaiba nila? Halos parehas lang eh. Oo, Displacement? halos same lang. Same lang pati engine yan. Pero sa kanila, may nilabas yata na 4x4. Okay. As far as I know, may nilabas na 4x4. Kaya popular din yung build na gano'n. Yung parang all-terrain tires, tas naka-lift. So ang mugs natin, papi, nakikita ko dito, pop na papang red tol. Bakit? Ano ang decision? Bakit naging red siya? Etong Advan, kasi unusual eh. Nakita ko puti naman yung sasakyan. Try ko yung medyo loud. Ayan, Advan TC4. Parang wala pa kasi ako nakikita masyado nun. Wala, bihira nga to, Ayun, Oo, wala pa ako masyadong nakikita before na Advan na pula na ganyan, na TC4. Ang offset nito, papi, 40 plus ba to o ano? Ano offset yan? nito? 17 by 7.5 offset 40. Pero 40. Pero parang nag-spacer ako 3mm. Para lumabas lang. Oh, hindi. Para kasi Even out? flat yung center caps ko. Tumatama siya. Tumutukod. So, kaya ako nag-spacer ng 3mm. Okay. Ganda ng preno, guys. Supang. Brother, kapag buduli mo ako sa big brake kit, ano talaga yan? Effective talaga? Oo naman. Actually, Compared sa stock? oo. Ramdam mo yung 100K? Hindi, yung 30K. Ramdam mo yung 30K. Yung 20K. Ramdam mo talaga yung binayad mong 20K. Na brake pad. Oo, no. Siyempre, sinasabi nga naman ng iba, naman talaga, yung big brake kit, hindi naman sobrang importante dito sa race. Di ba? Kasi hindi naman siya sobrang lakas eh. Oo. Di ba? Kaso, siyempre, Pang kasi IG, ko eh. pang IG yan eh. Hindi. Pang yun IG, din. pang IG. Pero ako kasi gusto ko kumpleto. Sa bagay. Gusto ko lang kumpleto. Ang masama, siguro, kunyari, iginapang mo para mabili mo yan. Di ba? Tapos hindi mo naman kailangan. Pero, yun naman, may extra naman tayo. So, kinukumpleto natin. Tsaka guys, yung mga ganito, yung mga pyesa naman kasi na ganito, Paps. Ewan ko mag-agree ka. Yung technically, yung babayaran mo dyan, yung matatalo mo lang din, Siyempre, may bibili niyan, 10K. Eh di natalo ka, 10K lang. Oo, konti lang. Nagamit mo ng Konti ilang lang taon, talo. di ba? Oo. Konting talo, di ba? Pwede na. Sa ano, Paps? Wala kang tint. Oo, hindi. Dati Zero naka-tint yan. Na black. Naka-clear tint ako before, X-Films. Ito, X-Films din to, yung PPF ko. Dati naka-X-Films yan na clear tint, pinatanggal ko. Para kitang-kita yung loob kasi sayang, hindi nakikita yung recaro. Ay, oo nga. Totoo. Ayun, Mamaya, Tsaka hindi ko pasok tayo naman- sa loob, guys. Mamaya. Hindi ko naman ginagamit din kasi. Okay lang kahit hindi ko naman pang daily. Tapos ano to, garage queen. Ganun. Oo, garage queen siya. Rear part, papi. Ano to, naka-drum brake talaga lahat ng race? Oo. Yan yung actually medyo pinoproblema ko. Wala kasing, kahit sa Japan yata, wala siyang rear disc na na makukuha. So, hintay-hintay muna tayo. Medyo bago pa naman yung sasakyan. So, malay mo, may lumabas na pwedeng mag-mod ng rear disc. Makapag ano. Pero- Guys, kalikutin nyo, baka pasok pala pang high ace dyan, no? Hindi natin alam. Sa goma, papi, ano ang goma natin? Toyo Proxys na TR1, The boys, 215, 55, 17. Daily tires? Daily tires, Oo. guys. Okay yan, pang daily. Daily tires. Na-share pala ni Idol yung odo ng kotse na to, 2000 ano to? Basta going 2 years na siya eh. 2024 model to. Odo lang nito is Around 1,700. Hindi kasi hindi ginagamit. parang motor eh. No? 1.7 lang na odo guys na kotse. Kaya sariwa pa. Tol, tignan nyo. Ewan ko kung nakikita nyo guys yung difference nung nung white, nung Hilux ko dito sa white nito, tol. Ang layo. Pero iba naman ata ng white baka sa iba, akin. baka iba yung Freedom ano. ata yung sa akin eh. Pero iba talaga pag puti, Papsi, no? Oo. Iba talaga pag puti, guys. Madali bagayan. Pwede ka maglagay ng pula na mugs, di ba? Sa likod, papi, pwede na silipin. Sige. Sa likod wala naman masyado talaga. Ito lang, dinilt ko yung wiper.
Kasi hindi ko naman ito ginagamit eh. Ayan lang, dinilit ko yung wiper, tapos... Ito brother, stock Ay, to? ito. Sa Japan lang to nilabas. Large laki, na no? spoiler pang race talaga. Actually, ito, dapat to, naka-tornilyo to eh. Ayaw mo. Hindi ko na tinornilyo kasi magbubutas eh. 3M tape lang? 3M tape, tapos pinalagyan ko ng silicone para may support. Hindi naman nililipad, okay naman. Brother, ano ang muffler natin? Ano yan? Kakimoto. Parang ito yung palaging ginagamit eh, no? Bolt-on kasi yan eh. Kasama ang resonator. So kahit hindi ka sa muffler shop magpakabit niyan, kaya mo, kahit nga sarili mo, kaya mo yan eh. Basta may tools ka. Kaso ang hirap pag wala kang lifter. Yung interior, silipin natin. Sige pa. Okay guys, silipin naman natin yung interior ng Toyota Raze. Ganda rin dito, tol. Damn! Papi, ang ganda ng section na to, no? Ito medyo bagong ano ko lang siya. Grade? Ito yung huling upgrade ko eh. Palit ako ng ito, Works Bell Hub, paddle shift. Tapos itong parang carbon na to, para siyang plate. Diyan mo kinakabit yung steering control, diyan ko nilipat para functional pa rin siya. Tapos ito, quick release. Actually, pwede akong hindi nag-quick release eh. Kaya pansin mo parang ang layo ng setup dahil sa quick release. Kaso pag hindi ako nag-quick release, tatama yung manibela dun sa controls. Parang nag-a-act siya as spacer. Eh sabi, kailangan ng spacer, edi might as well nag-quick release na lang ako. Kung alisin natin tong controls, mas bababa ka. Bababa. Oo. Wala ka lang controls. Wala lang controls. Kaso sayang kasi may may power mode to eh. Ito, tapos yung mga sa stereo, Dami ito yung kayo. control sa dashboard. Brother, kapag ganitong modelong sasakyan, saan pinapakabit yung mga ganito? Ano eh, may installer akong kakilala. So sa bahay na lang ako nagpapa-install. Tapos sa upuan, 7 ba to? Ito, SR7. SR7 guys, oh. Basic, wala na to. Pero mahal yan eh, no? Mura lang, mga 10,000. Mga 10 hindi, 7 lang ata. Huli nakita ko nagbenta Tapos, nito. pag sinwap mo pa yung stock mo, baka 5,000 na lang. 4. Plus 4. Pero yun guys, Recaro. Ganda. Ito ang natutuwa ko sa Recaro kasi 'di ba, di naman siya performance car, 'di ba? Pero naglabas sila ng dedicated na railings para sa race. Which is ito guys. Ito, hiwalay ito. Pwede mo siyang biling hiwalay. Hiwalay naman lagi sila binibili. Hindi, alam ko kasama na sa 7K ito, no? Yung railing. Oo, pala. Kasama Kasama yan. sa 7K Oo, ito. 100%. Mura na. And guys, hanggang dito. Maganda pag naka-Recaro railing. Papi, bumaba ba ang mounting mo o position, driving position? Yung, same pa rin? yung railings naman, pwede mo namang i-adjust. Pwede mo siyang iangat, pwede mo siyang ibaba. Ito, madami siyang settings. Parang bumaba to? Ito, wala kasi siyang low bolster kasi siya eh. So, SR7F to. Wala siya yung flat. Kaya pataas pala, dito. kakaiba, no? Ito parang regular na upuan eh, no? Pero ito yung Recaro talaga. Pero, Recaro pa rin naman. Malambot yung niya, yung actual... Sanay kasi tayo sa Recaro guys hanggang dito eh, no? Medyo nakahag pati binte. Oo. Brother, pwede ba ako umupo? Oo naman. Pati natin ang itsura nito. Ay, parang ang lapit nga nito, no? Kasi lumapit yung manibela. Yun nga, medyo natuwa ako sa mod na yan kasi nga, Parang gumanda yung driving Kaya nga position eh, ko. oh. Oo, gumanda yung driving position ko. Hindi na tayo ganito guys eh, oh. Okay din pala, no? Parang lang nasa kart talaga. Tapos, ang ganda pala ng interior ng Raze. Parang simple ang interior ng Raze, no? Sige Paps, i-book start natin para Start natin. makita mo. Para hindi ka din pawisan, baka pawisan ka. No? Ganda ng gauge guys, oh. Digital. Brother, magkano ba ang SRP price nitong Raze nung lumabas siya? Etong turbo nasa sa 1,060,000. Hindi pala siya, akala ko mga nasa 1.42. Hindi naman pala. Yan yung top of the line. Eh, yung which is yung turbo. Ito na, 1.6, 1,060,000. Tsaka kahit 28 lang tol, puto, ang lamig. Oo, yan yung ano. Ano to? Ganito Selling talaga? point nila yan. Oo, ano talaga siya. Feedback ng ibang owners. Malamig talaga yung aircon, kaya malakas din loob kung nagpatanggal ng tint. Uy, ang lamig tol, 28. Ako guys, naka-Hilux ako, pero palagi ako 21, 19. Para nanginginig ako, pero tol, ang lamig. Minsan sakit na nga ng ulo ko pag tapat sa aircon. 28 guys, ang lamig, no? Ano yun, sabi talaga ng Toyota na, boss, yung Raze, malamig talaga. Ganun. Hindi, pero Sabi ng mga ahente to. Hindi, wala. Na-discover na lang nung medyo tumatagal na yung race. Yun talaga yung feedback ng mga tao. Kahit yung isa ko, yung pang daily ko, di ba, lagi mong gamit, i-expect mo, hihina siya eventually, di ba? Oo. Ang lakas pa din. Hanggang Ang ngayon. lamig, minsan nagpapatay nga ako ng aircon, sobrang lamig na eh. Comment down below guys sa mga Raze owner kung malamig di ba yung mga ano. Mali mo sa'yo lang pala, dalawa. Oo, no? Pero sa group, dalawa lang pala.
Sabi pa naman. Pero sa group swaps, meron, sinasabi Oo, nila yan. always yan. Ano pansin ko, no? Ang galing. Ito talaga yung stock niya eh. Pero yung pag napansin mo, yung mga release talaga ng Toyota ngayon, like yung mga Yaris Cross, yung ibang mga, miski yata yung Active, alis magkakamukha yung ano nila. Center console. Oh, hindi, Ganda na itong shifter, yung... Column. Oo, itong Shifter column na columns yan. natin. Oo. Tsaka parang ano siya, no? Maganda rin pala raise, no? Maganda yung design, no? Ergonomic yung kamay, placement. Pero ano siya, marami siyang plastic parts, Pops, no? Oo, oo. Lalo yung ano, yung parang pinaka, yung E-variant yan. Wala siyang leather dito. Pero same lang, may ganito rin. Oo, May meron din, hawakan. meron din. Okay. Ganda rin, guys, no? Okay. Pero wala ka ng shit sa likod, Babs. Wala. Tinupi mo na. Ano to, hindi ko talaga to na, kumbaga, pag gamit ko to, ibig sabihin ako lang mag-isa. Maski yung misis ko, tinanong ko, kailan ka ba huling sumakay dun sa turbo? Sabi, hindi na niya maalam. Matagal na talaga. Laging ako lang mag-isa pag gamit ko to. Ano ang pinakagusto mong factor nitong Raze Turbo para sa'yo? Kasi ako, hindi naman ako sobrang hilig sa mabilis eh. Okay. Ito, enough na sa akin to na panggamit. Tapos, maganda naman yung ano niya, maganda naman yung Pakiramdam. oo, yung acceleration niya. Kasi meron din siyang sports mode eh. Bukod sa sports mode, meron siyang power mode. So, okay siya gamitin. Good enough for me. Tapos, very ano to eh, parang 'di ba nag-Corolla 92 ka din. Oo, Corolla. Ano Small din? body. Oo, parang naalala ko doon kasi madami kang pwedeng gawin dito eh. Maski sa look, sa face, madami kasi may Subaru nito. Oo, may Subaru nito, may Daihatsu nito. Daihatsu Parang na para siyang kotse, ganun? para siyang BRZ tsaka 86. Ah, talaga? Oo, May Suzuki, ano to? May Daihatsu nito? Daihatsu Rocky, tapos ang equivalent naman nito sa Subaru Rex. Tapos sa Okay. Indonesia ata meron pa yung Perdua. Actually, ito platform nito Daihatsu. So parang ano, nire-rebrand, ganun? Nila? Oo. Kasi yung Daihatsu yata, ano yan eh, under yata ng Toyota din yan. Okay. Tsaka yung ano, tol, ito parang iPad, tol. 2024 to. Oo, 2020. Iba na yung mga technology, guys, eh. Yung sa akin, 2022, pero iba pa yung ano, yung ang kapal ng bezel, lag pa siya gamitin. Mas maganda yung display nito, pero yung responsiveness, mas maganda yung sa G. Ah, talaga? Oo, kasi pagka ito, ni-reverse mo, yung camera may konting delay. Doon sa G, ni-reverse mo, pipitik agad yung Sa snap, image. ganun? Oo. Dito pagka ni-reverse mo, naka-atras ka na, saka lalabas. Hindi naman. Siguro mga ano naman. Siguro mga 2 seconds. Grabe. Mga 2 seconds. Tipong ano, no? Paabante ka na ulit, tsaka pa. Ay, grabe yung delay yun. Pero ang average mo dito is 10.4 per liter. Oo, kasi ano to eh, lagi kong medyo... Traffic. Hindi, actually, ano na yan, city driving na yan, average. Ganyan talaga average niya pag city driving. Ganda ng dashboard, guys, kapag digital. Okay, dito tayo sa likod, guys. Brother, wala nang sumasakay talaga dito. Wala eh. Gusto mo ano ko? Sige. Para matry mo yung... May ano. features ba to? Wala naman. Ayan lang, seat lang. Ganun. Para ma-check mo lang yung legroom Silipin or natin, ano. guys, oh. Okay. Maluwag din pala, no? Maluwag siya. Pabi parang XE yung style ng upuan, no? Yung Corolla na big body, na parang ganun yung ano, yung design eh. Pero hindi na ako kasi dito, hindi na ako makapagsakay ng mga adult sa likod. Kasi rumarab na yung nagrarab na. Nagrarab na. Oh, may isa ka pa naman eh, no? Yun yung pag alam kong magsasakay ako, Doon tayo sa yun isa. yung gamit ko. Lima, Kasi ito ano pala, ayan, naglagay ako. Strut bar. Pillar bar para Stiffer, para mas stiff yung yung Body feel ng natin. sasakyan. Okay. Tagay sa interior ng Raze. Maganda rin pala, moderno ang design, no? Papi, magkano ba benta ng mga second hand na ganito ngayon? Hindi ko din masyado nakikita. Parang may nakikita ko minsan mga nasa 850, 900. Yung turbo na barrel. Papi, silipin natin yung trunk, no? Silipin natin yung trunk, guys. Yung silver mo, brother, yun ang mas nasasakyan ng gamit. Grocery, ganyan. Oo, ano talaga yun. Laspag talaga yun. Hindi naman laspag na, kumbaga siya yung talagang beat car namin. Daily car to the max. Oo. Okay. Silipin natin yung trunk, brother. Sige, pa. Maluwag din ba dito? Okay naman. Malaki din. Rin, no? Okay. Maganda rin, no? Lagay pa sila ng maliit na bintana rito, guys. 2 by, 2 by... Para pagka may, yung anak mo, kunyari, nilagay mo dyan. 2 by 7, parang ang late, no? Ba't mo naman ilalagay yung anak mo dito, brother? Brother, ano ang hinanait mo para sa Raze mo na to? Yung medyo X mo sa kanya, as a car. Okay naman eh. Pero siguro... Ano, gusto mo sunroof? Sana may sunroof.
Sana mas lumuwag ng onte, yung mga ganun. Ang ano ko lang dito, walang cruise control. Ay. Yan, hinahanap ko yan, cruise control. Tsaka siguro, ano sana yung loob. Minsan kasi parang yung ibang part sa loob, dashboard, medyo maingay. So gagawan po siya ng paraan para medyo hindi na siya aalog, ganyan. Yung mga race owners, anong ginagawa para mawala yung vibration? Minsan binubuksan nila yung alam ko parang sa cup holders yata, may dinudukot sila doon, nilalagyan nila ng parang foam tape, mga ganun lang naman. Minor lang. Pero sa akin, ewan ko, hindi naman kasi yata lahat ng units. Ito, wala naman akong ginawa, okay naman. At tsambahan. Oo, siguro. Okay lang kasi malamig daw yung aircon mo. Oo. Yun pa problemahin mo. Yung iba ang ingay, ang alog pa sa loob. Ay, kunwari, kukuha ka ng first car, brother. Recommended mo ba ang Toyota Race? Oo naman. Oo. Very siya, good choice naman for a first car owner. Pero ang liit, oh, parang, sa camera natin guys, parang Wigo na to. Ang liit, no? Ang liit guys, oh. Ang Saka baba. lalo ko hindi mo ilo-lowered, di ba? First car mo, na kagad. Oh, ang dami masasakay. 5, 6, Oo. 6. Saka medyo mataas na kagad yung ground clearance mo. Tapos Toyota. Sama pa yung malamig yung aircon. Oo, sa 1M, tol, parang hindi na pala siya masama, no? Tsaka ang brand new nito ngayon, parang first 20 kilometers, 20,000 mo, free PMS eh. Pakita natin yung engine bay, guys. Curious ako gaano kalaki turbo nito. Baka pang ano to? Lagyan mo na pang Civic na turbo. Medyo maliit lang. Maliit lang turbo nito. Nilagyan mo pang Civic. Maski yung intercooler nito, maliit lang. Pero may mga nakikita na ako, nagpapalit ng FMIC eh. So? Strut bar lang. Before, naka-group M ako dati eh. Na yung carbon. Kaso tinanggal ko kasi oil type eh. Hindi ko masyado type yung oil type. Mababasa yung ano. Oo, so ginawa ko, binalik ko yung stock, tapos nagpalit na lang ako ng Blitz na drop-in filter. Ang luwag pala guys, ang sarap. As a mechanic, wala na mechanic ako guys, ang sarap magtrabaho dito. Abot mo lahat, no? Tol, naka ano pa? Naka pangilalim, tol, naka sway bar. Oo, yung mga ilalim nito, isa yun sa mga una kong pinalitan. Yung ito, strut bar, tas yung mga pang-ilalim, nagpalit na ng Cusco at saka Tanabe. Para dahil sa... Wala, gusto ko lang din kompletuhin. Pero tsaka effective siya. Aramdam yun? Oo, ramdam talaga. Wala bang pinaayos dito, brother? Mga aircon, mga... wala pa. Talaga, Sa ulo na 17,000, 1,700, tapos may pinaayos ko ng aircon. Hindi kasi minsan may mga ganong mga horror story na brand new yung kotse, nalobat agad. Di ba? May ganon eh. Oo, medyo sa ulo isipin na. Yung anong brand yun, secret na lang. Kulay blue. Medyo humina yun, napansin ko din. Kulay blue eh. Siyempre, Toyota, tol, mura ng paggawa ng lahat, no? Hindi, tsaka eventually, since JDM, yun yung advantage ng may counterpart sa Japan eh. Siyempre, dadating na yung mga surplus eventually. Ay, oo. Diba? May donor car ka na eh. Oo. Bili ka na ng pangatlo. Kahuying ko. Ang weird lang guys, no, kasi butas dito, no, open area. Ayun, no? Tsaka open dito. Kaya dyan ko nilagay yung busina ko eh. Sa gilid. Ito. Ito. Dito, tig-isa. Yun. Sa may bandang likod. Ayun. Sa likod? Dito banda. Dito, sa likod nito, no? Oo, yan. Tig-isa sila. Ang laki. Pwede ka maglagay ng air horn dito. Tapos yung intercooler, Ito maliit lang. parang ka-aircon, no? Saan ang turbo, no? Ito. Ang maliit lang talaga siya, guys. Parang CT9. Ano ba yung sa Corolla, no? CT9. Yung iba nakikita ko, nagpapalit na dito. FMIC. Ewan ko, brother, sa groups ba ng mga race, may ginagawa na ba nila to? Pinapabilis nila? May Engine upgrades, ganyan? May friend ako, siya, nakalimutan ko ginawa niya sa, niya eh, pinatune niya, nasira yung CVT. Ay, gano'n, yung tranny? Hindi na tumino ever again. Tapos, nabaha. So, ayun, nagpalit siya ulit ng bagong race. Tune ng yung remap, gano'n? Hindi ko alam kung anong specific na ginawa niya, kalimutan ko eh. Basta pinatune niya? Oo. Okay, tapos nasira yung kaso tranny? isa siya sa mga nauna eh. So, parang siguro tines ng tines. Tangin na yung OG Labrat, tol. Ayun nga, kapag nauna ka, kasi since bago pa siya, di ba? Antay muna natin yung iba. Guys, Oo, palimap hintayin mo tayo. muna. Hintayin mo muna yung iba, kahit sa mga fitment ng mags, da. Yun ang mahirap actually, brother, kapag brand new yung kotse. Wala kang masyado pagagayahan. Sa mga gusto mo ng race na second hand, brother, ano yung mga... Ayan. For mga sale na masasabi to. mo? Binibenta mo to? Joke. Ano mabibigay mong advice sa kanila? Para sa kung kukuha sila ng ganitong sasakyan, race. Ano ba yung mga selling point ng race, tol? Kung gusto mo ng tipid, pero power naman, sapat na to. 10 kilometers per liter na city, tol. Hindi naman masama yun, no? Tsaka kung gusto mo versatile, kunyari mahilig ka mag-setup,
very versatile to. Kasi yung kits nito, iba-ibang klase, ang dami. Pero ito all stock pa to, stock look. Hindi ko kasi, ayoko kasi mag-body kits kasi masisira na yun pagka ganyan kababa. Tapos sa science. Oo, malalaki yung kits ng ano eh. Ng medyo loud yung mga kits nito eh. Mga TRD, mga modelista, ganyan. Okay. Sobrang laki, so wala na. Sa sayad, sobra. Pero sobrang baba ng kotse, tol. Saan ba sa Marikina? Baba, oh. Ano to? Hindi na kasya isang daliri. Sa ano to Hindi, ito sa parents ko to ginagarahe. Sa Masinag. Lower Antipolo. Brother, sino gusto mo i-shoutout to enter video? Ayan, Race Squad, JDMU, Storm PH. Yan, Grupo Toyota. Diyan talaga ako nag-start. Diyan ako natuto sa Grupo Toyota. Tsaka, Aesthetics Toyota kahit di na ako nakaka-attend. Okay, yun lang, brother. Ayan lang. Oo. Okay. Bro, salamat again. Thank you, Papi. At ang goal kasi namin ngayong video, guys, syempre ma-share sa inyo sa mga race owners. Marami na ba bumubuo nito o hindi pa lang? Ilan pa lang kayo? Medyo marami na rin eh. Marami na rin. Pagka may meet yung race ko, dumabot na rin ng 100 eh. Sana ma-inspire kayo at buuhin nyo yung mga race nyo. Tol, parang popogi. Ganda pala. Hindi ko na in-expect, brother, na ganito pala itsura ng race kapag nakaporma. Pogi rin pala, guys. Number 1 dito, preno, tol. Ganda ng preno talaga, guys. Sulit ang 20K. Oo, sulit. Brother, salamat again. Thank you, Papi. Sana na-enjoy nyo, guys, yung vlog natin. Kita kayo sa mga susunod na video, boys. Let's go!